ito mga kapatid ay Diyan na. Pinig na. tayo po ay magbuklat sa ating mga Biblia mga kapatid sa Romans 8. Busan po natin sa verse 2. Sa mga taga-Roma, sa verse 2, thank you Lord. Sabi po dito, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya kanyang sariling anak sa anyo ng taong kasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. At sa verse tuloy na po natin sa verse 4. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinuhi ng kautusan ay may sa katuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na spiritual. Verse 6, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Kaya po lang naman sabi ng Amen. Makaupo na po tayo mga kapatid. Salamat po sa salamat sa Panginoon sa mga natututunan po natin sa Kanya, natutunan po natin sa Kanya ang mga bagay na ito na unang-una, salamat sa Diyos na meron pong kahalagahan ang mga batas-batas. Sabi po dito, batas ng Espiritu, batas wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang gusto ko pong puntoy, yung salita po na parang na lalong lumalim po yung ang nagiging pagkaunawa po natin kasi meron po tayong pwedeng ihalin tulad ng dito sa sanlibutan. Halimbawa po ay sabi po dito, batas ng kautusan na nagdudulot ng wala na sa batas ng kasalanan at kamatayan. Tapos, ang sabi po, pinalaya na ako sa batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Salamat sa ating Panginoon dahil ang lahat ng ito ay hindi po mangyayari kung hindi po, sabi dito sa ibabang verse, ginawa ng Diyos ito na dahil sa Espiritu ng Diyos, tayo po ay nawala na doon sa batas ng kasalanan at kamatayan, sa tiyak na kamatayan, at tayo po ay nasa batas ng Espiritu. Amen po ba mga kapatid? Amen po. Ang pinaka punto dito mga kapatid, kung itong espiritu na to, kung hindi po natin naunawaan, paano nga natin ito masusunod? Kagaya rin po ito ng batas ng sanlibutan. Sabi ko nga, salamat at meron tayong maikukumpara sa batas ng espiritu at sa batas ng sanlibutan. Kasi parang
hindi naman sa nadi-deny or nababypass po natin ang gawain ng Espiritu dahil po sa hindi natin pagkaunawa. Paano nga po natin magagampanan o isasagawa ang pagsunod kung ito po ay hindi natin naunawaan. Kung yung batas po ng gobyerno na nakikita po natin kung ano kung nagkamali ka, nakikita po natin kung ano ang kaparusahan or kung ano magiging bunga. Itong batas ng Espiritu, mga kapatid, ay kung hindi po natin sasaliksikin ang salita ng ating Panginoon, ay hindi po natin siya makikita. So, ito mga kapatid, bunga ng ating pananampalataya, magagampanan po natin ang mga bagay tungkol sa pamumuhay sa Espiritu. Sabi po kasi doon sa title na binigay sa atin doon sa walking, sabi po ay law of faith. So, paano nga po natin makukuha or maisasagawa ang law of faith kung hindi po natin ito naintindihan? So, unang-una na nga po mga kapatid, dito po ay, yun yung sabi ay, wala na tayo. Sabi sa verse 1 nga, kaya nga, sa chapter 8, verse 1, kaya nga, hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, yun po mga kapatid, isang bagay na sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan po ng pananampalataya, ay nandoon na may sasagawa po natin ang mga bagay ukol sa Espiritu. So, meron pa ako ditong inuha na mga verses, mga kapatid. Sa verse 3 o yung sa verse 4, umpisa na po natin sa verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. So, bagamat mayroon din batas ng kautusan, ay hindi nangyari sa atin na masunod natin ito dahil nga po alam ng Diyos na ang tao ay mahina at hindi niya kayang gampanan sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan po na tinutukoy dito ay yun pong isinulat ni Moises sa Kapyas na Bato. Gawa nga nung kautusan, lalong nagungon o lalong nangyari na ang mga tao ay lalong lubog o nanudlog sa kasalanan. Kasi kung walang kautusan, hindi malalaman ng tao kung ano ang kasalanan. Dahil sa kautusan, siya yung nagpagising sa sa isip ng tao, sa pita ng laman ng tao, na pagamat alam ng tao na yun ay kasalanan, ngunit ay hindi niya magawang supilin ang kasalanan sa kanyang katawan. Ngunit salamat sa ating Panginoong Jesucristo, kaya nga ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan kung paano ang tao ay makaalis doon sa ganong sitwasyon na habang natututunan ng kautusan, lalong dumadami ang kasalanan. Kaya yung ginawa niya, sabi niya, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Nung akala ko to, nung hindi ko pa nabasa ng maayos, akala ko hinaan ng kautusan. At tama nga yung sinasabi ni Pastor na perfecto ang kautusan kasi galing nga yan sa Diyos. Ang hindi perfecto talaga ang tao dahil kahit nga nandiyan na yung kautusan ay
nananay pa rin ang laman ng tao. Kaya salamat sa ating Panginoon na tinuturuan tayo at yun po yung gusto ko pong dito sa verse 6 po mga kapatid, ang paghumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magkukulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Kung dito sa paghumaling sa mga bagay ukol sa laman, kung magkukulit sa kamatayan, kung yung mapupulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap naman mga kapatid bagay sa mga bagay o sa espiritu ay magbubunga ng buhay. Hindi lamang buhay mga kapatid, kundi kasama na po yung kapayapaan. Kapayapaan na hindi lang naman peace na binibigay sa atin, kundi yung tayo po ay magkaroon ng malusog na pangangatawan, isang bagay din po na kapayapaan din na wala tayong inaalaala, kundi tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil tayo ay malusog, wala tayong sakit. Kung may sakit man yan, kung sakit man na nararamdaman po natin, ay ibig sabihin, nandun pa rin ang kapayapaan dahil alam mo na kahit may nararamdaman ka, alam mo meron kang manggagamot na malalapitan or makatawagan. Kaya salamat sa ating Panginoon na yun, hindi lamang, sabi nga po, hindi lang buhay na walang hanggan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Parang, kung hindi ka mamamatay, wala kang buhay na walang hanggan. Eh, paano naman yung buhay natin dito habang tayo ay narito? Ano gagawin habang hindi tayo namamatay o hindi tayo nawawala sa katawan natin to? Wala tayong matatanggap? Ganun ba ang ating Panginoon? Sabi ng ating Panginoon ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Amen. Amen po. So, muli lang ating Panginoon at sa ibang aklat pa po mga kapatid, yung tungkol sa Holy Spirit po mga kapatid, basahin po natin ang Ephesians 4:30 mga kapatid, isa sa mga binigay ng ating Panginoon na yung Holy Spirit po kasi mga kapatid, kung nagtatanong pa po tayo kung paano natin nakuha o paano natin natanggap yung Holy Spirit, ay by faith nga po mga kapatid, initial na binibigay po sa atin ng Panginoon ay once na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na palapagligtas, at di paano na po yun or automatic na po yun mga kapatid, nando na yung Holy Spirit. Kasi sabi ng Panginoon nung siya nabubuhay dito pa, nung hindi pa siya iniakit sa langit, yung patnubay na yan, yung Espiritu, sabi niya, yun ang ibibigay niya sa atin. Habang tayo, kung naalala po natin, ang mga apostol noon, nung si Jesus Christ ay inakit na sa langit, or nung namatay, at inilibing ang ating Panginoong Jesucristo, ay nagkawatak-watak, sabi ko doon ay nagkawatak-watak po yung mga tuba niya. Nagkawatak-watak nga po dahil nawala po si Jesus Christ. Nung sabi niya, huwag kayong malungkot, huwag kayong malumbay kasi ang aking pag-alis ay para sa ikasisihan ninyo. Kaya nga sabi ng mga alagad, paano ikasisiyan? Kumbaga sa natin, sa sitwasyon, paano ka masisiyahan na yan? Namatay nga, paano ka masisiyahan? Ngunit sabi ng Panginoon, huwag kayong malulungkot dahil mayroon akong ibibigay sa inyo na patnubay, ang tawag niya patnubay, ang Espiritu nga po mga kapatid. So yun yung Espiritu na yan, yun ngayon ang yung
topic natin na kung isipin natin or laliman natin mga kapatid. Mahabang ano po ito, mahabang usapin po patungkol sa gawain ng banal na Espiritu. Basahin lang po natin yung 4:30 ng Ephesians. Sabi dito, at huwag ninyong dulutan ang bigati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. So, ito naman po yung Tagalog ng takdang araw. Parang hindi pa dumadating. Parang meron pa tayong araw na hinihintay. Samantalang sa English po, sa King James, sabi po, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Kaya nga po, salamat din naman na yung Bible nga ay maraming salin-salin dahil kung hindi mo siya, kagaya nito sa Tagalog po, pagdating ng takdang araw, parang inaasahan mo pa lang na mangyayari pa lang pagdating ng takdang araw, samantalang ang salita ng Diyos nga tatak nga yan, katibayan ng ating katubusan, sabi sa binasa natin. Tatak ng Diyos. Kaya, yung sabi doon, huwag natin bigatiin ang Espiritu kung hindi. Paano nga mangyayaring hindi natin mapipigati ang Espiritu kung hindi naman natin naintindihan kung ano siya, sino siya. At yun nga po, bakit tatak? Sabi po dito meron po akong kinuha isang verse na 2 Corinthians 3:17. Basahin nga po natin. 2 Corinthians 3:17. Pakibasa nga po doon sa ito nakuha ko na po. Ang sabi po dito sa verse 17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. So, yung mga kapatid, kung tinatanong po natin, ano ba yung Espiritu na yan? So, sabi doon, ang binabanggit na Panginoon ay ang Espiritu. Kung isipin natin, hindi ang Panginoon kasi Panginoon Jesus, tapos Panginoon Espiritu. So, sa atin na pinagbabayagan ito ng ating Panginoon. Alam natin yung ano ba yun? Yung sinabi ni Pastor? Yung kami sila, yung Ama, Anak, at ang Espiritu. So, yun nga po mga kapatid na kung ito po ay hindi tayo pinagmahayagan ng ating Panginoon. Isa rin po tayo sa mga maaaring maligaw na mga sabihin na natin kahit nandiyan palagi sa nakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan talaga ang revelation ng ating Panginoon. Kaya purihin ang ating Panginoon at siguro meron pa ako dito sa yung basahin natin yung sa Hebreo 8. Hebrew 8. Sa verse 10. So ito yung bilang isang Kristiyano na pwede mong tanungin ang sarili mo kung ikaw nga ba ay guided ka ng Holy Spirit. Sabi po dito sa verse 10, ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, tatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Verse 11, hindi na kakailanganing ituro ni naman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid.
kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Amen? Tayo po ay magsabi ng amen. Lagi ko pong maganda rin po itong, kumbaga, ay guide sa atin bilang mga namumuhay sa Espiritu. Kasi, ang sabi ko dito, hindi na itatanim niya sa isip natin ang kanyang mga utos at iuukit sa ating puso. So, hindi na kakailanganing utusan ka or sabihan sa'yo na kilalanin mo ang Panginoon, or sa atin, sa panahon po natin ngayon, hindi naman ganun kilalanin mo ang Panginoon, kundi umattend ka, magtuloy ka ng pag-attend or magsimba ka. Kasi nga po, sa isang guided ng Holy Spirit, ito po yung katunayan niya na wala nang magsasabi sa iyo, umattend ka. Wala nang magsasabi sa iyo na gumising ka na. Wala nang magsasabi sa iyo na linggo ngayon. So, yun po mga kapatid, isa sa mga natutuwa ako na mabasa ito na kung tayo pala ay Espiritu ang nagtuturo sa atin or gumagaway sa atin, ay wala nang mag-uutos sa iyo. Kilalanin mo ang Panginoon dahil kikilalanin ka. At lalo-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya salamat sa ating Panginoon. Meron pa po sana akong dalawang verse, kaya lang po pa, parang mahaba na tayo. Baka wala ng oras si Pastor, magigipit na naman si Pastor sa oras. Tayo po mga kapatid ay dumako sa pagpira-piraso ng tinapay. Hindi ko na ang tanong kung malinaw ba o... Amen. Linaw. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay dumago sa pagpira-piraso ng tinapay at pag-inom ng sarot. So, tayo po ay tumayo. Panalangin natin ang mga bagay na ito, Lord. Salamat, Panginoon, na tinuruan mo rin kami kung paano tanggapin ang mahalagang bagay na ito sa aming buhay, Panginoon. Pablo, ito ang kanyang natutunan sa inyo at pinipigyan naman niya sa amin at sa oras ng ito, Lord. Ito po ay aming sinasagawa dahil sa nananalig po kami na ikaw ay muling paparito. At ikaw ay namatay at muling nabuhay at parinito muli. Kaya Lord, maraming salamat po, Lord, at pasusan niyo po ang bawat pakikitang natin ng gawain niyo, Lord. Ulit tama, thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Saro, tinapay. Meron na ba ipapaaral sa inyo na sitwasyon sa buhay ng ating Panginoon nung siya ay nabubuhay pa na pagka mga kapatid by faith, kasi talaga namang pananampalataya lang po ang ating pagkikinahin. Babasahin ko po mga kapatid dito sa Luke 22, sabi niya, verse 14, nang dumating na ang oras, tumulog si Jesus sa haba, kasama ang kanyang mga apostol, at sinabi niya sa kanila, malawag mo ng inaasang-asang ng masalo ay sa ako ng kapaswang ito, bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako
muli kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. May bigla po mga kapatid, kung yung mga kausap niya dito ay mga apostol na yung last supper na nga po ito mga kapatid. Inaasam-asam niya na sa huling hapunan ay kasalo niya ang kanyang mga apostol. So, nangyari na ito mga kapatid. So, bawat isa po sa atin na nagsasagawa nito dahil sa aking pananampalataya. Masasabi rin po natin na inaasam din po na ating Panginoong Kristo na tayong church ay makasama niya sa muli. Sabi niya, hindi na niya gagawin ito na hindi kasama ang sabi niya, hindi na ako muli nakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. So, nasaan po ba ang kaharian ng Diyos? Di ba? Nasa puso po natin ang paghahari ng Diyos. Amen po. Amen. Kung sa langit naman po mga kapatid, ay pwede rin po kasi yung paghahari niya naman ay hindi dito sa lupa o sa langit. So, hindi emosyon, hindi kathang isip. Ito ay salita niya. Siya ang nagsabi nito na inaasam-asam niya na makasalo ang mga apostol doon sa huling hapunan na yun. So, paano kaya tayo, hindi naman tayo, o kung hindi tayo nabuhay na kasama niya noon. Hindi bilang mga apostol din, isa rin tayo sa mga pinagkatiwalaan ng kanyang salita. So, isa rin tayo sa inaasam ng Diyos. Walang ating Panginoon sa Kristo na makasalo sa kanyang kaharian at magkasalong iinom ng saro at kakain ng tinapay. Amen po ba mga kapatid? So, tayo po ay thank you Lord sa katotohanan na ito Lord na itinuro mo po sa amin. Salamat Panginoon na kami po ay kabahagi ng iyong pagpapalang spiritual. Kaya Lord, bilang tugon po namin, ito ay gagawin po namin, kakanin po namin ang simbolo ng iyong katawan, Lord, sa paniniwala, Lord, na pag kinain namin ang iyong katawan, kami ay bubuhay na wala hanggan. Kaya salamat, Lord. Tayo po ay sakay-sakay na kumain ng tinapay. In Jesus' name, Amen. Ganun din sa saro. Patuloy namin ginagawa ito, Lord. At sa aming pananampalataya, sa aming pananalig, Lord, na isang araw, muli kang babalik at iyong gawin ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa biyaya na ito na meron kami sa pakikipag-isa namin kay Kristo. Salamat po rin mo, Lord, at in Jesus' name, sabay-sabay po natin hinahin. At tayo po ay dumako sa